Ayan. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ayan. So, pray muna tayo. Ano po? Gusto ko lang i-share ito. Ang natuklasan ko sa Holy Bible. Ano po? At ako na may nagpaalam kung pwedeng i-share o hindi. Ano po? Amen. So, pray muna tayo. Lord Jesus, maraming salamat po. Sa araw na ito, Panginoon, naway hindi po ito magbigay ng kaguluhan, Panginoon. Naway ang makarinig nito ay maisip nila dahil ito'y katotohanan na magmulat sa kanila po. Hindi magbigay ng masama. Dahil lahat po ng ginagawa niyo po, Ama sa langit, yun po'y kabutihan para po sa amin ang kami lalong mapabuti. Kaya, ano man ang aming matutunan, ano man ang aming marinig, na katotohanan ng mga makakapakinig, naway mamulat po sila sa katotohanan at lalong tumibay yung kanilang pananalig po. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Peace. In Jesus' name. Habang pinapakinggan mo to nga, sasabihin ko, peace. In Jesus' name. Amen. Ayan. So, tayo naman po ay may kanya-kanyang paniniwala. Ano po? So, hindi ko inahadlangan kung ano man ang paniniwala mo, kapatid. So, ito naman ay kung ikaw ay gusto mo lang talagang maniwala, ano po, sa kagustuhan ng Panginoon, sa kagustuhan natin Diyos Ama. Choice mo yun, no? Na kung maniwala ka or hindi. Pero ito ay isang katotohanan na pinaalam ng ating Diyos Ama. Ano po? So, dapat hindi natin baliwalain. Ano po? Amen. So, tayo, pagdating sa pagkain, 'di ba? Malaya tayo kung ano man ang gusto nating kainin, 'di ba? Kasi pagkain nagbibigay ng busog kapag tayo nagugutom. Ayan. So, pero yun nga natuklasan ko na hindi pala lahat ay pwedeng kainin. Limitado lamang pagdating sa mga nilikha ng ating Diyos Ama. So, may mga nilikha siya na pwedeng kainin natin. Meron siyang nilikha na hindi naman natin pwedeng kainin. So, hindi naman to about sa relihiyon. Ano po, kung halimbawa ay relihiyon, kahit ano pwedeng kainin sa isang relihiyon, bawal ito, bawal ito, bawal ito. So, depende po yan, ano po, sa paniniwala ninyo. Ano po. So, dahil yun nga po, sabi ni Apostol Pablo na lahat ng pagkain naman na nilikha ng ating Diyos Ama ay malinis, lalo na kung sasamahan ng panalangin. Amen. Dahil nalilinis yun sa pamamagitan ng panalangin. Amen. So, ang ating Diyos Ama na mismo ang nagsabi sa lahat ng tao na may pwedeng kainin nga at merong hindi pwedeng kainin. So, ito po, ano po, ayon yan sa Levitico chapter 11, ayan, verse 1 to 46, ano po, ayan. Dahil ito'y sa paniniwala mo rin sa ating Diyos Ama, kung naniniwala ka sa kanyang mga sinasabi
maaring sumunod ka. Kung may paniniwala ka ng iyo, maaring yun ang sundin mo. Ano po? So, hindi ito magbibigay ng kaguluhan sa isip mo. Ito naman ay paalala lang ng ating Diyos Ama na makakabuti para sa iyo. Ano po? Kasi nilikha ka ng Diyos Ama. So, yung makakabuti na ito ay para sa iyo talaga. Amen. So, yan. Basahin natin simula verse 1 hanggang 46. Ayan, tapusin natin yung chapter 11. Ayan, sa Levitico chapter 11. Pakinggan nyo mga kapatid. Ayan, kung kayo may aklat na Bible, pwede nyo yung silipin sa lumang tipan. Ano po, Old Testament. Ayan. Sabi dito, ayan, ang mga hayop na maari at di maaring kainin. Ayan, napakalinaw na po. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel. Ayan, sinong may sabi niyan? Ang ating Diyos Ama. Amen. Kaya napakahalaga ng lahat na sinasabi ng ating Diyos Ama. Kaya ito ay ayon sa iyong paniniwala, kung naniniwala ka sa Diyos Ama o may iyo kang pinaniniwalaan. Ano po? Para hindi magulo ang iyong isipan. Ito'y paalala para sa iyo. O ito'y mensahe para sa iyo. Ano po? Amen. Kung gusto mong baguhin ang sarili mo, kung ayaw mong baguhin ang sarili mo, it depends sa iyo. So, may choice ka. No, choice ka. Pero mas maganda kung susunod ka sa kagustuhan ng ating Diyos Ama. Diba? Amen. Dahil siya nakakaalam kung anong mas nakakabuti sa iyo, kung anong nakakasama sa iyo. Amen. Ayan. Ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel. Sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sigmura. Kaya ang kamilyo, kahit na ngumunguya ito, ngunit hindi biyak ang kuko, ay di dapat kainin. Ayan. Ang dagang gubat ay ngumunguya rin ng pagkain mula sa sigmura, ngunit hindi biyak ang kuko. Hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang kunehong gubat ay ngumunguya rin ng pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi rin biyak ang kuko nito. Hindi ito malinis. Ayan. Ayon sa verse 7, ayan, ito yung kalimitang kinakain ng tao sa panahon natin ngayon. Verse 7, pakinggan nyo po. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Ulitin po natin, verse 7. Ang baboy, biyak ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne, nihihipo man ng bangkay ng mga hayop na ito. Marumi ito para sa inyo. Sa mga nilikhang nasa tubig, maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay ang mga isdang may palikpik at kaliskis. Ngunit ang isdang walang palikpik at kaliskis, malaki man o maliit, sa dagat o ilog, ay marumi para sa inyo. Huwag kayong kakain nito at iwasan ninyo ang mga patay nito. Lahat ng nilikha sa tubig na walang palikpik at kaliskis ay huwag ninyong kainin. Ngunit tungkol naman sa mga ibon na ang mga ito ang huwag ninyong tungkol naman sa mga ibon, ang mga ito ay huwag ninyong kainin sapagkat marumi ang agila, ang buwitre,
at ang agilang dagat, ang lawin at ang limbas at ang kauri nito. Lahat ng uri ng uwak, ayan, ang ostrich, panggabing lawin, lawing dagat at mga uri nito. Lahat ng uri ng kuwago, ibong maninisid ng isda. Ang kuwagong parang may sungay at ang pelikano, ang lahat ng uri ng tagak, ang tariktik, paniki at gabag. Lahat ng kulisap na may pakpak at may apat na paa ay marurumi para sa inyo. Maliban sa mga kulisap na lumulundag. Ayun, meron palang gano'n na pwedeng kainin. Maliban sa mga kulisap na lumulundag. Yung kulisap na lumulundag pala ay pwede palang kainin yun. Ayan. Tulad ng lahat ng balang na mahaba ang ulo, balang na kulay berde, at bawat balang sa ilang, ayan, di pwedeng kainin yun. Ang lahat ng lumilipad na may apat na paa ay tinuturi ninyong marurumi. Ayan. Ang sino mang humahawak sa bangkay ng mga hayop na ito ay tinuri na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sino mang dumampot sa mga ito ay tuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw at dapat niyang labhan ang kanyang damit. Sa bawat hayop na biyak ang kuko, ngunit hindi ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura ay marumi nga. At tinuturi na marumi rin ang bawat umahawak rito. Tinuturi ninyong marumi ang mga hayop na may apat na paa, ngunit ang kuko ay hindi sumasayad sa lupa kapag lumalakad. Ayan. Ang sabi dito, ituri ninyong marumi ang mga hayop na may apat na paa, ngunit ang kuko'y hindi sumasayad sa lupa kapag lumalakad. Ang sino mang humahawak sa bangkay nito ay tinuturi na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labahan ng kasuotan ng sino mang humawak nito at siya ay tinuturi ninyong marumi hanggang sa paglubog ng araw. Sa mga hayop na naglilipana sa lupa, itinuturi ninyong marumi ang mga sumusunod. Ang bubuwit, ang daga, at lahat ng uri ng bayawak, ang tuko, ang buwaya, ang butiki, ang bubuli, at ang hunyango. Marumi ang lahat ng ito, at sino mang humawak sa limang patay nito ay tuturi na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung alin man sa mga ito ang mamamatay at lumagpak sa damit, kagamitang kahoy, balat o anumang kagamitang pang araw-araw, tinuturi na marumi ang nilagpakan nito hanggang sa paglubog ng araw. Kailangan ibabad sa tubig na nasa kagamitan. Ang nasabing kagamitan, ayan, kailangan ibabad sa tubig. Kung sa palayok ito mahulog, tinuturi ding marumi ang lahat nito. Dapat nang basagin ng palayok. Anumang pagkaing may sabaw o inuming tubig na may malagay nito ay tinuturi na marumi. Marumi nga ang anumang lagpakan ng ganitong uri ng patay na hayop kung mahulog sa kalan o palayok. Dapat sirain ito. Ituri rin ng marumi iyon. Ngunit ang batis o ipunan ng tubig na malagpakan nito ay mananatiling malinis. Gayunman, ang humawak sa patay na hayop ay tinuturing marumi. Kung ang patay na hayop ay lumagpak sa binhing pananim, ito ay mananatiling malinis. Ngunit kung ang binhi ay babad na sa tubig, magiging marumi na ito. Kung mamamatay ang anumang hayop na maaaring kainin, ang sino mang humawak nito ay tinuturing marumi. Ulitin ko, kung mamamatay ang anumang hayop na maaaring kainin, ang sino mang humawak
rito ay tinuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sinumang kumakain o bumubuhat nito at siya ring tinuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Lahat ng malilit na hayop na magumagapang sa lupa ay huwag ninyong kakainin sapagkat ito'y marurumi. Maging ito'y gumagapang sa lupa o naglalakad na may 4 na paa o higit pa. Huwag ninyong dudumhan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman sa maruruming hayop na ito. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos na banal. Ako ang maglalabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga hayop, sa mga ibon at sa mga nilikha sa tubig para malaman ninyo ang malinis o hindi, ang makakain at hindi makakain. Ayan, so tinuro na sa atin ng ating Diyos Ama kung ano yung mga dapat nating kainin, kung ano dapat hindi natin kainin, kung anong dapat marumi sa atin, kung anong hindi marumi. Ayan. So, ito naman talaga ay para sa atin, kasi gusto tayong gawin ng ating Diyos Ama na maging banal. Ayan, dahil siya ay banal. Amen. And ito ay tinuturi tungkol sa mga hayop na mga ibon at sa mga nilikha sa tubig para malaman ninyo, ayan, ang malinis o hindi at ang makakain at hindi makakain. So, napakagandang mensahe ng ating Diyos Ama yan, di ba? Yun ay para sa atin, di ba? Para sa kabutihan natin yun, hindi yun para masamain mo, di ba? Kung ikaw ay kumain nun, ano nangyayari sa'yo? Maaaring malason ka pa, di ba? Kung ikaw yung hindi naman dapat kainin, kinain mo, di ba? Maaaring malason ka kasi may lason yun, di ba? So, sinabi natin ng Diyos Ama yun para sa ating lahat, sa atin na tayo ay malinis, di ba? Tayo ay malinis, di ba? Hindi tayo marumi. Amen. So, dahil nga ang Diyos Ama ay banal, kaya gusto ng ating Diyos Ama, tayo ay maging magpakabanal din dahil tayo sa Kanya galing at hindi tayo galing sa masama para ang gawin natin ay yung kasamaan, di ba? At hindi tayo nilikha ng masama para ang sundin natin ay masama. Ano po? Hindi tayo nilikha ng masama para tayo umayon sa masama. So, doon tayo umayon sa ating Diyos Ama na gusto tayo mapabuti, na gusto tayo maging katulad niya, maging banal. Amen. So, yun po ay napakalinaw. Ano po? Amen. So, kung nagbigay po yun ng katotohanan sa iyo at nalinawan ka sa katotohanan na yun, kapatid, maaaring ikaw mismo, baguhin mo na yung sarili mo. Amen. Maaaring sa pamamagitan ng mensaheng ito, sa pagkain na ito, na pwedeng kainin at hindi kainin, mas maniwala ka, diba, sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama. Dahil nga po, napabot talaga ng ating Diyos Ama kahit sa pagkain natin. Tinuturuan niya tayo kung ano ang nakakabuti at nakakasama sa atin, diba? So, kahit tayo nandito sa ibabaw ng lupa, habang nabubuhay tayo, tuloy-tuloy tayo sa ating pagtatrabaho, nandiyan pa rin ang ating Diyos Ama, diba? Para proteksyonan ka, para hindi ka tuluyang mapahamak, diba? Sa araw-araw mong ginagawa, patuloy kayo nililigtas na ating Diyos Ama. Amen. Tunay po, yan po. Kasi, yun nga ba, example na lang natin to sa ating ama na kinagisnan, diba? So, yung ating ama na kinagisnan, tingnan niyo po, ayaw niya tayong iniingatan tayo, diba? Ayaw niya tayong mapahamak, iniingatan tayo. Mas ganun din ang ating Diyos Ama, mas doble-doble pa dun. Pero syempre, ang ating Diyos Ama, gusto niya naman na makita mo siya, yung
makita mo siya, makilala mo siya, kung gano'n siya kabuti sa'yo. Makilala mo siya, kung ano ang ibibigay niya sa'yo, kung ano yung karapat-dapat sa'yo na mas makakabuti sa'yo. Diba? Kaya, napakabuti ng ating Diyos Ama. Kasi, yung mensahe ng Diyos Ama ay hindi yun masama. Napakabuti nun para sa ating lahat, diba? Kung pahalagahan mo lamang yun na bukal sa iyong kalooban. Kasi kung halimbawa iisipin mo na yung negative na sinabi na ngayon ng Diyos Ama, sabihin mo, sinabi lang naman yun noon. Diba? Hindi. Yun ang nakagisnan ko, kaya yun ang pwede namang maputol yung kinagisnan. Dahil sa narinig mo, diba? Pwede namang mas tinanggap mo yung sinabi ng Panginoon kaysa dun sa nakalakihan mo. Kung kaya mo, diba? Kung kaya mo at kung anong paniniwala mo. Yun nga, wala naman tayong pilitan, diba? Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo o kung gusto mong gawin yun ang gawin, wala namang pilitan. Dahil yun ay may choice ka may choice ka or malaya ka, diba? Malaya ka kung ano man ang gusto mong gawin. So, yun ay choice mo. Choice mo yun. Kung anong choice mo. Amen. So, God bless sa'yo. Naway mamulat ka sa katotohanan na yun. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. God bless. Amen.